Nagtatago na. Naku, pugante na talaga ito ka-coffee. Si Harry Roque pugante. Until now, hindi pa rin po nagpapakita kahit sinasabi na ng Korte Suprema na hindi niya pwede gawing justification yung writ of amparo na yan. Hanggang ngayon nagtatago pa si Roque. At yung asawa niya, lumayas na ng Pilipinas. Si Miss Myla Roque. Bakit kayo lumayas? Ayan o, kumpirmado na ka-coffee. Lumayas na po yan. Noong Setyembre pa. Lumayas na sa Pilipinas itong si Myla Roque na pinapatawag din po yan sa House of Representatives sa investigasyon ng Quad Committee na yan dahil marami silang kinakailangan di paliwanag. O bakit kayo nagtatago? Wala ba kayong kasalanan? O baka meron kayong kasalanan kaya kayo nagtatago ngayon? Oy, nako kayo dyan. O siya, sige, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ako po si ka-coffee at hatid natin na naman ang mga latest political events dito po sa Pilipinas. Sige, let's move on. Kinumpirma na po ng Immigration, ng Bureau of Immigration, na lumayas na po sa Pilipinas early September pa lang itong si Myla Roque. Nasaan ito ngayon? Baka may ideya kayo, nasaan ito? Kung ibig sabihin, kung early September pa lang umalis yan, more than a month na ka-coffee. Mahigit isang buwan na pong wala dito sa Pilipinas itong si Madam. Nasaan to si Ma'am? O bakit kayo nagtatago dyan? Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson Harry Roque, left the Philippines in early September. The Bureau of Immigration said Tuesday. Aba, mga mala Alice Guo ang style nito, ka-coffee ah. Ginagaya si Alice Guo ah. Ginagaya si Kibuloy ah. Nagtatago. Bakit kayo nagtatago dyan? Bakit ayaw nyo sagutin yung investigasyon na ginagawa ng Quad Committee? Ano, guilty? Bakit kasi biglang yumaman? Dahil sa Pogo? Explain nyo bakit kayo yumaman. Mrs. Roque, who is subject of an October 11 arrest order from the House of Representatives for contempt, left the Philippines on September 3. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval told State Television PTV. Ayan, binalita yan kanina, ka-coffee, sa People's Television Network, dyan sa PTV. Lumayas na pala ng Pilipinas yan. Madam, bakit ka lumayas? Naku po, anong iisipin ng tao niyan? Totoong guilty kayo dyan. Her lookout bulletin was issued on September 16. So wala po siya sa bansa sa kasalukuyan. 16 na issue yung lookout bulletin. Kung early days of September, wala pa yung lookout bulletin na yan. Naunahan na nila. Siguro naramdaman nila, iinit itong investigasyon na yan. Mukhang mabubulilyaso tayo dito. Kalas-kalas na tayo dyan. Himaghiwalay na muna tayo pansamantala. Mag-abroad muna ako. Yan ang nangyari dyan. In any case, a lookout bulletin order only directs immigration personnel to monitor a subject's movement in and out of the country and to endorse them to secondary inspection if warranted. Totoo naman yan. Yan yung isang yan yung isang nature ng lookout bulletin. Kasi pag lookout bulletin pa lang yan, hindi ka pwedeng pigilan kung aalis ka, di ba? Kumbaga may another layer lang yan ng security measures. Kung lookout bulletin lang yan. Halimbawa, nakapasa ka sa stage 1 ng immigration, kung nasa lookout bulletin ka, dadaan ka dun sa stage 2. May further interview na magaganap dyan. Pero dahil lookout bulletin lang yan, by nature, by policy, hindi naman pwede sabihin ng immigration na bawal ka umalis. Yari naman sila dyan. Labag yan sa saligang batas, ka-coffee. Pero syempre, kung ikaw naman decente, di ba? Kung bilang ikaw responsabling mamamayan, loyal ka o tapat ka sa batas ng Pilipinas, kung ipinapatawag ka, di ba? May authority ang House of Representatives May arrest order sila, may kapangyarihan yung kongreso na yan na ipatawag ka, pero disregard mo. Knowing na yung asawa mo, dudulas tayo yung asawa mo, dating miyembro ng House of Representatives, di total disregard yan sa polisiya ng Kongreso, disrespect yan. Kasi alam mo na, may arrest order ka, nagtatago ka, anong gusto mong palabasin dyan? A whole departure order which would have prevented Mrs. Roque from leaving can only be issued by a court. Correct naman yan. Apart from the house arrest warrant, Mrs. Roque is not facing any administrative or criminal complaints. Again, facts yan. Totoo yan. Pero meron din siyang arrest order.
sa House of Representatives. Facts din yan, ka-coffee. Ayan, kinakailangan niyang humarap dyan para ipaliwanag ang kanyang sarili. Kapangyarihan yan ng House of Representatives, ng Kongreso, and even the Senate. They have the same powers. Pero hindi nire-respeto. Pero si Harry Roque nandito pa sa Pilipinas. Ito, pugante rin ito. Hindi matatimingan kasi nagpapalipat-lipat daw po ng exclusive subdivision. Namamataan daw yan dito sa Metro Manila, mga exclusive subdivision. Palipat-lipat daw po. May nagpoprotekta din dyan, baka nasa Davao na nga yan. Doon na nakatago yan. Former spokesperson Harry Roque, on the other hand, has no recent departure from the country. Sandoval said, citing BI records. Hindi lalabas. Kasi ngayon, mainit na siya The Roques have been cited in contempt after they failed to appear before the joint investigations at the House of Representatives on illegal gambling operations and other issues related to the Duterte administration. Nakalulungkot lang ito dahil dati mga opisyal ng gobyerno ito pero hindi sumusunod sa mga polisiya. Walang pagrespeto sa Kongreso. Naku po, Mrs. Roque, a former trustee of the Pag-ibig Fund, earlier said that she had been regularly complying with the Quad Committee's request, but that every time I submit a medical document, the good officials always, without fail, ask for something else and something new. Mabilis lang kumuha ng mga medical certificate. Kabili ka nga niyan, 500 pesos Siyempre, kung may mga doktor ka pa, yun mo, hindi pwede umattend kasi masama pakiramdam. Diyos ko, palasot nyo na lang yan. But Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez on Monday said Mrs. Roque had not submitted even a medical certificate to show she is unable to attend hearings. Sinungaling daw. Sabi ni Dan Fernandez, nagsisinungaling yan si Mrs. Roque. Sabi niya, nagpapasa siya ng medical certificate. Hindi nga nagpasa Actually, mabilis lang patunayan yan Ipakita ni Mrs. Roque yung receipt copy niyan. Diba? Received by Secretariat ng Quad Committee ng kung sino man dyan sa House of Representatives. Mabilis ang patunayan niya kung nagpapasa ba talaga siya o hindi. He said she only sent a prescription issued by a personal doctor. Prescription lang pala yung pinasa. Reseta lang ng kanyang personal doctor. Anong ibig sabihin yan? Ang gagawin doon sa reseta? He added he had received information that Mrs. Roque was in an Asian country, possibly Singapore or Malaysia. Feeling ko nasa Singapore. Nandyan lang yan, ka-coffee. Hindi yan lalayo. Nasa Southeast Asia lang yan, ka-coffee. Naku po, mukhang Alice Guo ang datingan nito Bakit ayaw nyo magpakita dyan? Bakit ayaw nyo humarap dyan sa investigasyon na yan? Ano yung tinatago nyo dyan? Kayo din ang nasisira dyan. Mas lalo kayong pag-iinitan ngayon. Actually, napansin ko lang sa investigasyon na medyo naglaylo, di ba? Noon si Harry Roque everyday na pag-uusapan Ngayon naglaylo dahil sa revelation ni Garma. Actually, dapat magpasalamat itong mag-asawang Roque dahil sa revelasyon ni Garma kasi nalilihis Nalilihis yung focus. Ang focus ngayon nandun sa mga Duterte. Doon sa revelasyon ni Garma, kaunti kahit papano nakapagpahinga itong mga Roque kasi sila yung napag-iinitan dyan Sila yung naiisip dyan lagi Pero yun naman yun yung basic dyan Kung wala kang kasalanan, kung kaya mo i-justify yan, kasi ang main point naman dyan kay Harry Roque, bakit bigla kang yumaman? May mga aligasyon na connected ka sa Pogo sa illegal na operasyon na yan Tapos bigla kang yumaman, sabi niya nagbenta ng lote, di patunayan mo na nagbenta ka ng lote para mawala yung duda sa'yo kung bakit bigla kang yumaman. Di tapos, problem solved. As easy as that. Pero wala Baka naman kasi walang may papakita. At mahuhuli ng mahuhuli. Hindi pwede coincidence lang lahat yan. Hindi pwede. Kumita kayo talaga dyan. Dahil sa Pogo na yan. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Sige, share ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Ang inyong reaction, lagay dyan sa ating comment box, no? At kung nasa Facebook po kayo, baka di pa po kayo naka-like or hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page ang ka-coffee. Pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow. Nasa YouTube po kayo at hindi pa po kayo naka-subscribe. Pasuyo na lang ka-coffee. Hit nyo na po yung subscribe. Ayan, nandiyan dyan po sa baba, subscribe. At yung notification icon, click nyo na rin po yan para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee Tayo ay nakaantabay naman sa mga political events, sa mga updates, para kayo po ay lagi din pong updated sa mga kaganapan po dito sa Pilipinas.
Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!